Hi everyone! I hope you're having a lovely day. I am Rebecca Narbay Silva and welcome to my YouTube channel. Today, we're here in front of Mira Model Unit of Solana, Zaragoza. This property is located here in Barangay Sapalibutan, Angeles City, Pampanga. I am so excited to take you on a tour of this single detached unit. Pag sinabi po nating single detached unit, the property sits in the middle of the lot and merong spaces sa paligid nito. But before we dive into further details of this property, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click that subscribe button and ring that notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest na videos. Just to give you a little information about this property, Mira Model Unit has a lot area of 156 square meters and a floor area of 144 square meters. It has 3 bedrooms, 3 toilet and bathroom, a covered carport, and a lanai. So, wag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. Bago natin pasukin ang interior space, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang meron dito sa Mira Model Unit. As you can see, mga properties or mga model units ng Solana, Zaragoza are single detached and are inspired by Spanish architectural design. So kung mapapansin nyo, gumamit sila dito ng mga wall tile cladding sa mga post and on this part, from floor to ceiling ng kanilang bandang porch dito sa malapit sa main door. And also, dito sa labas, merong 3 meters setback. So, ito pong nakikita nyo mga to, since this is a model house, hindi included yung landscaping kapag ito turn over. Pero, at least nabibigyan tayo ng idea na maganda pala siyang lagyan ng ganitong landscaping or parang garden, pocket garden dito sa frontage area. So, meron tayong 3 meters space. So, bago tayo pumasok sa loob, libudin muna natin itong labas. So, dito, kung nasaan ako, ito ang inyong covered carport. So, meron siyang mga post dito. Up to this edge, hanggang dun sa dulo ng property, yun ay ang sakop ng Mira Model Unit. So, dito sa part na to, sa side na to, metal deck yung kanilang ceiling and may nakaabang na outdoor light. So dito sa side na to, may 2 electrical sockets na provided. So magagamit yan kapag halimbawa magka-car wash tayo ng sasakyan, sasaksak natin yung vacuum or yung pressure, yung water pressure na ginagamit kapag naglilinis. Tapos sa side naman na ito, meron pong nakaabang dito na lagyanan ng tubig. Tapos ito yung ating back door or access door. Gumamit sila dito ng steel door and steel door jamb. Tapos lever type yung kanilang door handle. Tapos elevated na rin. Naka-tiles na yung part na to. Ikot pa tayo ng konti. Hanggang dun sa part na yun yung space or setback dito sa likod. So, tara. Medyo mataas lang yung damo dito sa part na to. Pero sige, lakarin natin. So, dito po sa area na to, ang kanilang lanai and nandito yung ating 2-panel sliding glass door. Elevated din yung may konting stairs dito, siguro around mga 7 inches. Tapos naka-tiles na rin. Ikot pa tayo ng konti. Siguro mga 1.5 setback dito sa likod and dito din sa gilid. So yan. So kung mapapansin nyo po, itong part na to, makikita natin mamaya kung anong part to ng bahay. May 3 panels dito na tilt and turn na window. Same din dito, tilt and turn. Okay, punta na tayo dito sa harap. So, dito sa porch, elevated ang kanilang doorstep and dito din sa area na to, pebble washout yung flooring na may accent na medyo brownish na tiles na minamatch niya naman yung wall tile cladding na sa mga poste. And dito din, nakamatch yung color ng tiles. So, pasok tayo sa loob. Pero bago yon, discuss ko lang or share ko lang itong door is steel door and steel door jamb. Lever type din yung kanilang door handle. Tara, pasok tayo sa loob. Wow! So, pagpasok natin sa loob, very spacious itong Mira Model Unit. At napansin ko na open space concept layout, which is very nice kasi nagkakaroon si homeowner ng opportunity na magkaroon ng design ng sarili niya na kasi wala pang partition. So, kung nasaan ako ngayon, nandito ang inyong formal living area. So, on this side, may 2-panel sliding glass window
And dito naman sa side na to, gumamit sila ng tilt and turn window. Tatlong panel, pero isang ano lang siya, pag tinulak mo, yung buong panel na yon is mamumove. So, dito, gumamit sila ng 2-seater sofa and 3-seater sofa. Pero nasa inyo po kung anong design yung gusto nyo. Pwede ding L-shape na sofa. Tapos, check ko lang kung nasaan yung mga electrical sockets. Dito sa side na to, may 2 electrical sockets. One good thing dito sa formal living area, very spacious dito sa living area. Meron ding corner table doon, pero gumamit sila ng nakabilog na style. Kasi usually pag corner, square type. Tapos dito meron siyang center table, tapos naglagay sila ng rug. So, very nice itong formal living area. And bago ko po pala makalimutan, ang flooring dito sa ground floor, gumamit sila ng 60 by 60 cm dimension na ceramic floor tiles. And ang ceiling, mga nasa around approximately 9 feet. Tapos gumamit sila ng metal deck. At ang kagandahan dito sa Mira model unit, concrete slab po yung second floor. So, very matibay at very nice yung kanyang ceiling kapag tinitignan natin. Ang ganda, ang linis tignan, and meron din pong indoor light dito na nakaabang. Tapos, punta naman tayo sa formal dining area. So, dito sa part na to, ito yung formal dining area. So, sa model house, gumamit sila ng 6-seater dining table. So, ko lang pong i-mention na itong model unit na to ay dressed up model. Ibig sabihin, may mga items dito such as furnitures and other fixtures, usually mga movable items, ay hindi po kasama kapag i-turn over po yung property. I'll try to mention kung ano yung mga kasama lang kapag i-turn over sa atin yung property. So, going back, dito sa dining area, nandito yung another 2-panel sliding glass window. And on this side, ito po yung 2-panel sliding glass door leading towards our lanai. And lahat po pala ng mga window dito, pati din dito sa sliding door na to, ay gumamit sila ng sliding na screen. So, provided na din po yung screen. And nandito din sa side na to yung switch natin para dito sa dining area. Meron din pong another 2 electrical socket on this side. And moving forward, dito po sa side na to, ito yung ating straight na design na kitchen. Gumamit sila dito ng 60 by 60 cm tiles, ceramic tiles para sa kanilang countertop. And meron din silang wall tile cladding on this part. Yung kagandahan kasi nito, kapag nilalagyan natin ng tiles yung area na to, mas madaling linisin yung bahay or yung kitchen. Diba? Kasi dito tumatalsik yung mga mantika or any other mga dumi pag nagluluto tayo. So, meron din po silang double stainless steel sink with single faucet. Kasama po ito kapag ito turn over, and kasama na rin yung base cabinet as well as ito yung isa sa mga gusto ko talaga dito sa Solana Zaragoza. Kasi kapag ito turn over sa atin ng unit, kasama na din po itong 2-burner cooktop. And sa labas, hindi ko pala na-mention na may nakaabang na exhaust. So, pwede po kayong magpalagay ng somewhat ganito for exhaust po dito sa inyong main kitchen. And kasama din po itong shelves kapag ito turn over. Meron din tayo ditong cabinet na kapag binuksan natin, dito pala nakatago yung main switch breaker, which is nice kasi hindi siya naka-expose. Tapos sa baba, meron din siyang shelves. Meron din pong nakaabang dito na 2 electrical socket dito sa side na to. So, very nice ang kitchen. Tapos, dito naman sa area na to, mapapansin niyo po, dito yung ating more shelves para sa mga foods natin. Pwede natin gawin tong pantry. And meron din silang sinet-up dito na 4-seater dining table, or nasa inyo po kung anong gusto nyo gawin. Pwede nyo naman hindi palagyan din ng another dining table dito. Tapos dito sa side na to, I think this space is for refrigerator kasi may nakaabang dito na 1 electrical socket. And meron din pong another 2 electrical socket dito. Tapos, usog pa tayo ng konti dito sa side na to, which is very nice sa Mira model unit kasi extended ang kanilang
service area. So, same din, naka-tiles po ang countertop nito, service area, pero single stainless steel sink. Unlike dun sa ating main kitchen, double stainless steel sink. Tapos with faucet na din and with base cabinet. Tapos dito din sa side na to, may 2-panel sliding glass window with screen. Tapos may nakaabang din na 2 electrical socket. Ito yung area kung saan natin nakita yung back door or access door. One good thing na merong access door dito para pag may bisita tayo, tapos magpe-prepare tayo ng food, hindi na tayo dun sa main door dadaan. So dito sa part na to, pwede nyo po itong gawing laundry area nyo kasi may nakaabang na dito na pang faucet and may drainage dito sa part na to. Tapos may 2 electrical socket din dito. Pwede nating lagyan ng ating washing machine or pang dryer. So, yun, basically, yun yung ating kitchen area and service area. Punta naman tayo sa first toilet and bathroom dito sa ground floor. Bago ako pumasok sa first toilet and bathroom dito sa model unit, gusto kong i-mention itong side na to. Merong wall niche na pwede tayong maglagay ng pwede tayong mag-display ng parang mga ganito na design. Pagpasok natin sa main door, ito kagad bubungad. So, very nice. Tapos, itong door na to leads sa ating first toilet and bathroom. So, gumamit sila ng steel door jamb and wood flash door. So, dito sa toilet and bathroom, included na kapag iti-turn over itong wall hang lavatory, water closet, at may soap holder and tissue holder. Tapos, yung kanilang ginamit na shower ay telephone type na shower at faucet. Dito sa area ng toilet area, meron lang siyang isang patong ng tiles. Tapos, same lang yung tiles na ginamit nila sa toilet area and shower area. Pero dito sa shower area, mga nasa around 4.5 feet yung taas ng wall tile cladding. Tapos, nandito din yung ating awning type window which will serve as our air vent dito sa toilet and bathroom. Pwede kayong magpa-glass enclosure dito or yung shower curtain. Tara, akit tayo sa second floor. So, bago ako umakyat sa second floor, gusto ko lang i-mention itong sa bandang staircase. Meron pa po ditong storage area. So, minmaximize talaga nila yung space. Kasama na po yan kapag ita-turn over. And meron din dito, storage area din yan sa ilalim ng staircase. So, pag-usapan natin yung ating staircase, mga nasa around 1.2 meters itong lapad niya. And ang handrail ay solidly built wood ang gamit. Yung railings po, steel railings with mocha. I think this is mocha or medyo dark na brown pa na paint yung finish ng railings nila. Tara, akit tayo sa taas. Going dito sa second floor, na-notice ko na meron dito sa side na to na 3 windows. I think tilt and turn din siya. So, very nice kasi nag-e-emit siya ng natural light, which is isa sa mga bagay na makakatipid tayo. Hindi na natin kailangan buksan ang ating ilaw sa bandang staircase. So, mention ko lang, dito sa part na to may switch. So, switch to para dito sa ilaw na yon. Kanina, hindi ko pala na-mention bago ako umakyat sa staircase, meron ding switch doon sa area na yon na pwedeng mag-on and off. Halimbawa, gusto nyong buksan dito, tapos gusto nyong patayin dun sa baba. So, pwede. Tapos, napansin ko dito sa second floor, sobrang lawak ng space dito. So, pwede pa kayo maglagay ng sofa, dito maglaro ng PlayStation, or maglagay kayo ng tables pa dito, or chairs. Tapos, meron po dito sa side na to. Yun nga, tama ako. Ipupush natin to, tapos tilt and turn yung window. Sobrang airy, sobrang breezy ng bahay mo kapag dito ka kumuha sa Mira model unit. Ito palang window na to, fixed window lang siya. Itong dalawang window na to, yung tilt and turn. Tapos, dito sa side na to, meron provided na 2 electrical sockets and another 2 electrical sockets dun sa side na to. And mayroon din pong nakaabang for additional electrical sockets. So, punta muna tayo sa first bedroom dito sa Mira model unit. Bago tayo pumasok dito sa bedroom, pag-usapan natin ang kalang door. Gumamit sila ng wood door na may design na ang ganda ng itsura niya, nakakadagdag ng elegance sa bedroom.
Tapos, gumamit sila ng steel door jamb at doorknob ang kanilang door handle. So, dito sa area na to, kasya yung single size na bed frame at kasya din, I think kasya din hanggang double size na bed frame. Pero, yun nga po tulad ng mga sinasabi ko sa mga vlog, best way to maximize yung mga spaces, especially kapag ganito yung size, is gawa tayong loft bed, sa baba yung working station, tapos sa taas yung bed. Tapos itong part na to, itong side ng room na to, nandito yung 2-panel sliding glass window with screen. Very nice yung airflow dito sa bedroom na to. Tapos may nakaabang din na 1 electrical socket for air conditioning purposes. Meron din ditong 2 electrical socket dito sa bedroom na to. So, nakalimutan ko, hindi ka napansin kaagad. Meron din palang 2 electrical sockets dito sa bedroom na to. So, lahat dito sa kwarto na to, sa first bedroom, ay 4 electrical sockets yung gamit nila. Except yung sa air conditioning unit. Okay, dito naman, same sila ng mga doors. Dito sa Mira model unit, lahat ng mga bedrooms, pare-parehas na door, and steel door jamb and doorknob. And dito naman, sa bedroom na to, sa pangalawang bedroom, meron tayong sample na bed frame. Single size po itong bed frame. So, kasya pa hanggang double size na bed frame, family size na bed frame. I think kasya din hanggang queen size na bed frame. Pero syempre, let's give some space para sa ating cabinet. Tapos, turo ko lang, yung mga window sa kwarto na to, 2 sides ng kwarto ay merong 2-panel sliding glass window with screen, side on that side and another on this side. And merong 2 electrical socket na nakaabang doon. And another 2 electrical sockets din dito. And yun, meron tayong electrical socket doon sa for air conditioning purposes. Ang height dito sa mga bedrooms, mga nasa around 8 to 9 feet. Approximate lang po yun. Estimate ko. And bago ko pala makalimutan, ang flooring dito sa second floor, gumamit sila ng vinyl tiles. Usually, vinyl tiles talaga yung ginagamit sa second floor kasi malamig sa paa yung mga ceramic floor tiles. And ang assumption, kapag aakyat tayo dito sa second floor, matutulog na lang tayo. So, dapat malinis na yung paa natin. At bago tayo pumasok sa master bedroom, which is nakaka-excite kung ano nga bang itsura ng master bedroom, puntahan muna natin or pasukin muna natin itong second toilet and bathroom ng Mira model unit. So, itong toilet and bathroom, gumamit sila dito ng wood door na painted ng white. Tapos, doorknob din. So, ano nga bang itsura? Same lang din sa ground floor na toilet and bathroom. So, pinagkaiba lang nila sa ground floor na toilet and bathroom. Dito, sa second floor, yung common toilet and bathroom is gumamit sila ng pedestal, lavatory, water closet nila, same din, and soap holder and tissue holder on this side. Included na ito kapag ito turn over. Pati na rin yung shower na telephone type shower with faucet. Tapos, yung kanilang gilid nitong shower area ay may wall tile cladding na hanggang mga 4 feet. Tapos, sa baba, may konting partition. Dito, medyo elevated yung partition ng toilet area and shower area. So, pwede kayo magpalagay dito ng shower curtain or glass enclosure. Tapos, dito sa side na to, yung ating bintana, awning type window, yung pinupush lang, saka pinupull kapag isasara. Awning type window, which will serve as our air vent dito sa toilet and bathroom. So, ready na ba kayo? Pasok na tayo dito sa master bedroom. So, dito sa master bedroom, as you can see, very spacious. Ang lawak-lawak. Kasya yung queen size na bed. Kasya hanggang king size pa na bed. So, saan ba ako magsisimula? So, dito sa master bedroom, sasabihin ko kung ano yung mga included kapag ito turn over. So, hindi kasama itong bed at saka bed frame. So, dito sa side na to, yung massive. Massive kasi mas malaki siya compared dun sa ibang sliding window. So, 2-panel sliding glass window sa side na to. And sa pagitan nitong bed, or I mean sa gilid nitong bed, meron ding 2 panel, 1 and 2 panel na
window na tilt and turn, yung parang nasa ground floor kanina. Tapos may nakaabang din dito na electrical socket for air conditioning purposes. And dito din, sa side na to, may nakaabang na 2 electrical socket. Okay, so itong master bedroom, ito pong nakikita nyong cabinet, sabitan ng damit, and shelves dito sa part na to, and meron ding drawer. Meron ding cabinet dito sa taas. So, ito pong built-in cabinet from floor to ceiling ay included na kapag ito turn over. So, sobrang sulit ng bayad mo kapag itong kukunin mong unit, Mira model unit. So dahil ito ang master bedroom, meron siyang ensuite and bath. Meron siyang sarili niyang toilet and bathroom. Same doorknob. At mas malawak siya compare doon sa ating 2 other bathroom. Yung isa sa ground and yung isa sa second floor. So, gumamit din sila ng pedestal lavatory, pero this one medyo parang classy siya. Saka malaki. Tapos, water closet and telephone type din yung shower. May nakaabang na for water heater, tapos meron ding electrical socket doon for water heater. Tapos meron din siyang soap holder and tissue holder on that side. Ang difference nito sa ibang bathroom ay yung kanilang shower area from floor to ceiling ang wall tile cladding. Tapos dito, may tiles na nag-give ng accent dito sa shower area. So, very nice. Naka-design na siya for, yun nga, may heater. Tapos, same din yung window na gamit, awning type window. Tapos, may partition dito sa area na to. May main drain din ang toilet area at ang shower area. Okay, punta pa tayo sa isa sa mga pinakagusto kong feature ng Mira model unit. Meron silang balcony. Pero bago tayo makapunta sa balcony, itong part na to, yung 2-panel sliding glass door with screen. So, yan, tara, labas tayo sa balcony. So, dito sa balcony, malawak po yung balcony. Yung kanina nakikita niyo sa baba, ito yung nasa taas nung ating main porch. Extended lang siya ng konti hanggang dun sa, I think, kalahati ng carport. And then, yung kanilang flooring ay pebble washout with dark brown na ceramic tiles. This is, I think, 25 by 25 cm dimension. Yung mga accent po na yan na tiles. Tapos, may railings din. Steel railings na ginamit din dito as design. Tapos, dito sa part na to, parang may butas lang siya na 3. Tapos, nandito din yung ating main drain. Meron din pala dun drain para pag umulan, tapos papasukin ng tubig dahil sa ulan, merong magde-drain ng water. Tapos, ayun. So, sobrang lawak nitong balcony. Okay, so tapos na tayo dito sa indoor ng Mira model unit. Bago ako magtapos sa aking full house tour, balik tayo sa facade. Bago tayo matapos sa aking full house tour dito sa Mira model unit, let me share you some advantages of owning a property dito sa Solana, Zaragoza. Since this property is located here in Barangay Sapalibutan, malapit na malapit lang ito sa Marquee Mall and Lex Angeles exit, sa mga universities dito sa Pampanga such as AUF and Holy Angel University, and hospitals. Also, this subdivision has amenities such as parks and playground, basketball court, clubhouse, and swimming pool. If you are interested to know the price or sample computation of this model unit, please check the description box. Nilagay ko po doon yung sample computation nitong model na to. And if you are interested to own a property dito sa Solana, Zaragoza, and you need someone to guide and assist you, you may contact me sa aking Facebook account, Rebecca Nurbay Silva, or you can directly message me sa aking Viber, WhatsApp, Telegram, or pwede mo din akong tawagan sa aking cellphone numbers na naka-indicate dito sa aking video. And once again, I am Rebecca Nurbay Silva, your real estate salesperson. Have a nice day, everyone!